Naimbag nga aldaw, kada kayo aming kakabsat, magandang araw po sa inyong lahat. Meron po ba kayong napapansin na kapag may negative issue laban kay Vice President Sara Duterte, ay magsusulputan po yung mga survey kung saan ipapakita na ang taas-taas ng rating ni Sara Duterte kahit na siya ay sinisiraan daw, lahat na ng pambabatikos ay binato kay Sara Duterte, pero nananatili pa din daw mataas ang rating niya, lalo na yung trust rating ng mga Pilipino. Dahil ayon po dito sa isang nabasa ko, plus 31, VP Sara's net satisfaction rating rises to 31. Sabi po yan ng SWS. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang June 29 bago nagsimula ang impeachment trial. O yung pala, bago nagsimula ang impeachment trial, minamind condition na nila ang taong bayan na mataas ang rating ni Sara Duterte at 31%. Sabi naman dito sa isang nabasa ko, Sara Duterte satisfaction rating rises to 58%. Public satisfaction with Vice President Sara Duterte improves to 58% in June 2026, a month after she was impeached for the second time by the House of Representatives. A survey conducted by social weather stations from June 20 to 29, 2026. So ito naman sinasabi na 58% dahil nung March nung huling survey ng SWS ay 54% si Sara Duterte, ngayong June 2026 ay 58% na. Aba, iyan po ay majority na. Sabi naman dun sa post na nabasa ko, according to the latest survey by Social Weather Stations or SWS, majority of Filipinos are satisfied with Sara Duterte's performance. The survey, which was conducted from June 20 to 29, showed that Duterte has a satisfaction rating of 58% compared to a dissatisfaction rating of only 25%. Her rating actually improved from the 54% satisfaction rating she got from last March. Seems like the more corruption controversies she gets herself into, the higher her satisfaction rating goes. Only in the Philippines. Tama nga. Only in the Philippines, kung saan ang Vice President ay walang ginagawa kundi ang siraan ang presidente at ang kanyang gobyerno at ang kanyang administrasyon, kung saan ang Vice Presidente ay part of the government, ang taas-taas pa ng rating. So, sa tingin ninyo, kapani-paniwala ba naman ito? Tapos siyempre, maglalabas din sila ng ratings kuno ni President Bongbong Marcos na nag-improve slightly. Sabi dito, Marcos's net satisfaction improves to -7 in June from -15 in March. SWS pa rin ang nagsabi niyan. Although minabasa ko dati na umabot pa ng -27 ang satisfaction rating ni President Bongbong Marcos. Dito nga sa nabasa kong ito, nilabas ng June 20 to 29 at ito ay galing sa 24 oras ng GMA News. Si President Bongbong Marcos tumaas from -15 to -7. Si Sara Duterte from +29 to +31. Si Senate President Wing Gatchalian +18. Si House Speaker Bogie D +8. At si Chief Justice Alexander Gesmundo +10. Si President Bongbong Marcos lang ang negative at nag-improve pa yan from -15 to -7. Sabi naman ni Atty. Rowena Gonzon, sinira na nila ng husto si VP Sara sa loob ng mahigit 3 taon at ilang bilyon na rin ang ginastos. Pero yung rating niya na 29 noong March ay naging 31 plus pa noong June at nanatiling #1 contender sa pagkapangulo. So, bakit yung ilalabas niya yung rating na yan kung kailan lubog ang depensa ni Sara Duterte dyan sa impeachment trial? Di ba? Kung kayo ay nakasubaybay sa impeachment trial, lalo na dito sa Article 4 kung saan yung grave threat ang pinag-uusapan, wala na po. Tapos na ang laban. Dahil sinabi na ng kanilang mga witness, itong si Attorney Lotto at si NBI Agent Kalilong, na talagang totoo yung threat, seryoso yan, at totoo yung banta ni Sara Duterte. So, siyempre, understandable
Yung damage control unit ni Sara Duterte maglalabas na ng ganyan mga survey para i-mind condition ang taong bayan. Nakita na natin sa impeachment trial. Lubog po dyan si Sara Duterte. Pero tulad ng nabalitaan na natin months ago pa lang, na lahat ng effort gagawin ng kampo ng DDS para lalong siraan si President Bongbong Marcos. So doon sa natitirang taon ni President Bongbong Marcos bilang presidente, ilalabas na nila lahat ng kanilang baraha para masira si President Bongbong Marcos. Kunyari pa sila, tumaas daw ang satisfaction rating ni President Bongbong Marcos from negative 15 to negative 7. Tapos yung kay Sara, tumaas pa lalo, 58% ang kanyang public trust. Bakit public trust? Dahil nga doon sa impeachment trial, ang pinag-uusapan po dyan ay betrayal of public trust. Dahil sa ginawang pagbabanta ni Sara Duterte, abay talagang betrayal yan. Mantakin mong vice-presidente ka, magbabanta ka sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Talagang pagtatraidor po yan sa tiwala ng taong bayan. Magtitiwala ba tayo sa isang vice-presidente na kapag nagalit kung ano-anong pagbabanta na madalas merong banta sa pagpatay tulad nung pupugutan ng ulo, ipapapatay? Sa tingin ninyo, kapag ganyan ang narinig ng taong bayan kay Sara Duterte, mas tataas ba ang tiwala ng taong bayan sa kanya? Abay, kung ganyan mag-isip ang mga Pilipino, lahat na lang tayo criminal-minded. Mas gugustuhin pa natin ang ganitong magiging leadership natin na kapag nagalit, magpapapatay. Yan ba? Yan ba ang mga Pilipino? I don't think so. Kaya ako naniniwala, manipulated po lahat ito at ito ay mind conditioning lang para pagtakpan yung totoong Sara Duterte. Palalabasin, positive 58%. Ganun kadami ang nagtitiwala kay Sara Duterte samantalang sa impeachment trial ang pinag-uusapan ay public trust. So, kapani-paniwala ba na lalong tataas ang trust rating at satisfaction rating ni Sara Duterte? Although itong survey naman daw ay ginawa June 20 to 29 ba yun? Bago magsimula ang impeachment trial. So meaning, hindi pa pala nagsa-survey after o during the impeachment trial. So ang ibig sabihin, umpisa pa lang, mag-uumpisa pa lang yung trial, naglabas na sila ng mind conditioning na mga survey na mataas si Sara Duterte. Pero sa tingin nyo ba, bababa yung rating na yan dito sa pagpapatuloy ng impeachment trial? Oh no! Dahil patuloy po sila maglalabas na mataas na rating ni Sara Duterte to counter itong nangyayari sa impeachment trial. Believe you me, kahit na mag-conduct sila kuno ng survey sa kalagitnaan ng impeachment trial, hindi po bababayan at mas malamang tataas pa yung rating. Pero ako, maniniwala ba dyan? Hindi. Dahil naniniwala ako na hindi ganyan kakitin ang isipan ng majority ng Pilipino na nakikita na nila ang totoong Sara Duterte, mas gugustuhin pa nila na siya ang mamuno sa bansa natin. Article 4 pa lang ang pinag-uusapan na yung grave threats, yung mga lalabas pa, yung confidential funds at yung iba pang articles dyan sa impeachment trial. Yung kay President Bongbong Marcos, negative. Kahit na ibagsak nyo pa ng negative 1,000 yan, si Bongbong Marcos pa rin po ang presidente at tatapusin niya ang kanyang termino hanggang 2028. Kay Sara Duterte, syempre natural, kailangan nilang i-maintain yung mind conditioning nila sa taong bayan na mataas pa rin ang satisfaction rating at ang public trust sa ating Vice President. Pero kayo, tanungin ko, naniniwala ba kayo sa mga ratings na yan? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.